Hello, magandang hapon sa inyo lahat. Meron tayong pag-uusapan na bagay pero bago lahat, meron akong sasagutin na comment dito regarding doon sa na topic ko kahapon na may PWD na nabugbog sa bus. May nag-comment sa akin. Si Ma'am Dicky, sabi niya, hindi niyo po ata naiintindihan, boss, ang point ni Secretary Dizon. Gusto niya magkaroon ng awareness ang tao para maintindihan nila. O kita mo, hindi ka nakikinig, ma'am eh. Sinabi ko na yan din. Di ba? Kaya lang, ma'am, sino bang ayaw nito na magkaroon ng awareness ang tao at maintindihan ng tao? Pero sa ayaw at sa gusto mo, hindi mo ma-achieve yan agad-agad. Maraming prosesong pagdadaanan yan. At kahit pa maging aware yung lahat ng tao tungkol dyan sa autism at tungkol sa may mga tao pa rin mga pasaway na hindi pa rin pipiliting intindihin yan eh. For example yung problema natin sa drugs. I'm so sure, mula elementary ka pa, tinuturo sa school yan na bawal yan. Pati sa simbahan din. Wag na drugs Wag na drugs. Kahit simpleng pagiging mabuting tao sa lipunan. Pinaka basic. 'Di ba? Wag mang lamang ng kapwa. Tinuturo na sa atin 'yan mula kinder hanggang pati sa simbahan, 'di ba? Kahit magulang natin tinuturo na sa atin 'yan eh. Pero hindi pa rin na-achieve 'yan eh. May mga magnanakaw pa rin. May mga basic na 'yun O pumunta pa tayo sa drugs. Ilang bilyon na ang ginastos ng gobyerno sa awareness sa drugs. Hindi pa rin siya nakokontrol. 'Di ba? Itong sinasabi ni Secretary Dizon na magkaroon ng awareness tungkol sa mental condition na autism. Agree ako dito. Pero ang tanong, lahat ba ng tao sa isang snap ng daliri mo, maaano ba yan? Hindi eh. Di ba katulad ng sinabi ko doon sa drugs, ilang bilyon na nagastos dyan para maayos yan? Hindi pa rin. Ang ibig ko sabihin dito, yung pagkakaroon ng problema na ganyan, ay mag-i-start dapat sa pamilya. Kung ayaw nyo na mapahamak yung pamilya nyo na may autism, magsisimula sa inyo yung paghihigpit niyan. Or pangangalaga. Hindi nyo hahayaan lumabas. Or kung lalabas man, kasama dapat kayo. Diba? Tapos sabi mo dito, ang gusto mo ang taong may kapansanan pa ang makibagay sa normal na tao. Anong katangahan to? Wala akong sinabing ganito. Ang ibig ko sabihin, yung mga kamag-anak niya, responsibilidad nyo yan. Hindi nyo dapat pinapalabas yan kung ayaw nyo mapahamak. Pero kung okay lang sa inyo na yan ay mapahamak, di palabasin nyo. Wag lang kayo magdedemanda pag napahamak yan. Alam nyo naman, unang-una, alam nyo naman ang gagawin yan sa publiko eh. Imposibleng hindi. Alam nyo yung ugali niya na pag naingayan, biglang mananakit. Aminado naman yung kuya, napanood natin. Alam mo palang ganon, hindi naman maiintindihan lahat ng tao yun eh. Hindi naman in an instant Ngayon, pag pinakulong mo na yung mga nanakit dyan, maiintindihan na nila, ay bawal pala yun. 'Di ba? May autism pala yun, kailangan pala intindihin ko. Saka lang nila maiintindihan yun. Pero hanggat hindi sila nakaka-encounter at hindi sila nagkakamali na patulan ang isang PWD, hindi na maiintindihan ng tao yan. Hihintayin mo na ganun ang mangyari? Hihintayin mo pa na may mapatay na may PWD? Yun ba ang gusto mo mangyari? Kailangan ba may magbuwis ng buhay muna? Baka kahit magbuwis ng buhay ang PWD na yan, hindi pa rin matututo yung iba eh. Sa drugs ba, ilang tao na nagbuwis ng buhay niyan? Ilan na ang anak na na-rape tungkol sa drugs? May natuto ba? Di ba?
Ang ibig ko sabihin, sa atin magsisimula yung pag-iingat. Kapag mahal natin ang kamag-anak natin na may PWD, tayo ang mag-aalaga nun. Hindi ibang tao. Di ba? Yes, may mga ibang tao na makakaintindi katulad mo, ma'am. Swerte kung lahat ng tao katulad mo mag-isip. Di ba? Kung katulad natin mag-isip na naiintindihan natin kalagayan. Paano kung yung mga taong makakasalubong niya, for example, yung mga nasa bus na nanakit sa kanya, maliwanag na hindi nila naiintindihan yung kalagayan ng tao eh. Masusure mo ba lahat ng tao katulad natin mag-isip? Ay, may autism kasi yan, kaya ganyan. Ewan ko lang, pag nasaktan ka na ng may autism, baka yung kaplastikan mo, hindi mo mapanindigan. Kasi tao lang tayo. Diba? Defense mechanism natin, pag sinaktan tayo, gaganti tayo pabalik eh. Hindi ko alam, baka kaya mo. Ako, I'm so sure, hindi ko kaya yon. Hindi ko na maiisip na yan ay may autism, lalo na pagka nakapanakit sa akin. Lalo yung kagat, ang sakit na kagat ah. Nangangagat daw eh. Kahit pa aware ako na may mental, syempre, defense mechanism ko, gaganunin ko, o susuntukin ko para kumawala yung kagat sa akin. Yun na hindi nyo naiintindihan eh. Ang gusto nyo kasi magic. Alam mo yon, yung para tayo nasa teleserye na kung ano yung kung ano yung makatao na hindi nga lagi ganun ang mangyayari. Wala namang masama sa sinabi ni Secretary Dizon. Pabor ako dyan. Pati sa sinasabi mo, pabor ako dyan. Di ba? Ang problema nga lang, mai-insure mo ba sa akin na kapag nag-spread ng awareness yan, ng isang araw, kahit pa sabihin mo isang taon, lahat makaka-comply dyan. Kahit nga minsan aware na sa kalagayan ng isang autism, katulad ng sinabi ko, pag nandun ka na sa kalagayan na ikaw ay nasaktan na, di ba? Buti nga yung kagat paano kung nasaksak ka dyan, or ganito anak mong babae, anak mo, kinagat. Abay, kahit alam mo na may autism yun, baka patulan mo yun eh. Pag nakita mo na yung kasamahan mong nasaktan na eh, lalo na mahal mo pa sa buhay. Di ba? Mahirap yung sinasabi mo. Kaya ang pinaka magandang way dyan ay magsisimula sa pamilya na alagaan sila. Di ba? Hindi lahat ng oras kasing dakila mo. Kasing maunawain mo. Swerte natin kung lahat, baka wala ng krimen, hindi na natin kailanganin ng pulis kung lahat ng Pilipino katulad mong mag-isip. Di ba? Kasi dito awareness ang inaano mo eh. Kahit nga sa AIDS, di ba? Ilang programa na nagkaroon, mataas pa rin ang kaso ng AIDS. Maging realistic tayo, yun ang ibig ko sabihin. Maging realistic lang tayo. Tapos sasabihin nga sabi ganun, imbis na makatulong po kayo sa may autism, mali ang mensaheng. Anong tama ang mensahe? Mabuhay tayo sa fairy tale? Yun ba ang gusto mong istorya na maging aware tayo at lahat ay gaganda na? Diyan tayo sanay eh. Di ba? Sa fairy tale. Sa pagiging utak teleserye. Pero responsibilidad bawat tao. Yes, totoo, I do agree na responsibilidad ng bawat tao magkaroon ng kaalaman at pag-unaware. Para magkaroon ng kaalaman at awareness. Oo, responsibilidad naman natin yan. Di ba? Pero kahit nga may kaalaman ka na at awareness, sasabihin ko sa'yo, pag nandun ka na sa time na yun, may mga tao na hindi pa rin mapipigilan yun eh. Maring ikaw, mapigilan mo yun, Pag nakita mo yung anak mo na kinakagat na dito, ikaw, kung banal ka, mapipigilan mo yun. Dahil, may autism, may intindihin natin.
Pero I'm so sure hindi lahat ng tao ganon. Maniwala ka sa akin. So anong gagawin natin sa ganon? Habang buhay na lang ba nating sisisihin yung makakalabag dyan sa, or yung hindi makakaget sa ganyan? Yes, pwede naman, parusahan mo ng parusahan, pero hindi na fix yung problema nun eh. Di ba? Kahit nga sa drugs, ilang beses nang may nakulong dyan, hindi naman nawawala yan eh. Nasa sarili pa rin natin, o hindi man dun sa dahil hindi makapag-isip para sa sarili niya yung may autism, di ba? Hindi man sa pamilya niya na lang. Kung ayaw ng kapamilya niya na magkaroon ng problema pag lumabas yung anak nila na may autism, sa kanila na magi-start. Or kung gusto nilang makalabas, hindi naman nila ikulong, samahan nila. 'Di ba? Para siya yung magpapaliwanag sa mga tao. I'm sorry po kasi itong kapatid ko ay merong autism. 'Di ba? Mataas ang chance na may intindihan ng tao 'yon. Kesa yung biglang naglakad na lang yan diyan, bigla na lang nanakit yan. 'Di ba? Eh, hindi naman lahat ng tao naiintindihan ng kalagayan niyan. Nagigets na ba ako o hindi pa? 'Di ba? So, proceed tayo do sa next issue. Sana maliwanag na, 'Di ba? Dito, may nagvo-viral na balita. Ito ay pinost ni Cybel Hembra, estudyante ng State University. 'Di ba? Ito yung case niya. Gamit ang sariling perang kinita. Oh, teleserye to ah. Dapat may sounds. May sounds dapat. Ano ba yan? Ito ay galing kay Cybel Hembra. Gamit ang sariling perang kinita mula sa racket habang nasa kolehiyo, nakabili siya ng black Parisian closed shoes na nakasale sa 400. Excited siya dahil sa wakas ay may sapatos siyang branded at sariling gastos. Ayon sa anunsyo ng paaralan, plain black closed shoes ang requirement. Wala namang ipinadalang larawan o specific na disenyo. Pagdating sa araw ng venue kasama ang kanyang ina, pinigilan siyang pumasok ng isang faculty at marshal dahil daw may strap ng sapatos. Dahil may strap yung sapatos. Ito yung sapatos Ito, may strap. So, dahil doon pinigilan siya, Tinanggal na niya ito pero ayaw pa rin siyang papasukin. Wala siyang ekstrang sapatos o perang pambili. Habang nakikita niyang pinapayagan ng ibang estudyante may katulad na sapatos, hindi niya maiwasang maluha. Sa huli nakapasok siya pero hindi pinayagan makabalik ang kanyang ina. Grabe naman yun. Habang nakapila sa entablado, muli siyang sinita. Pinilit siyang humiram ng sapatos at nagmadaling umakyat ng stage. Ngunit dala ay mapait na ngiti at luhang pinilit itago sa likod ng kamera. Hindi ko naman alam na yung dapat ay masaya kung graduation ay masisira pala ng sapatos na pinaghirapan ko. Isang paalala ang kwento niya na minsan ang kakulangan sa konsiderasyon ang tunay na sumisira sa mga mahalagang sandali. Tama na nga to sa to. Ito, medyo brutal naman. Nung una, akala ko baka mamaya ginawa lang to. Katulad nung Jollibee paper bag, Pero naglabas ng pahayag yung school. Yun pala ay sa anong school yan? Anong state university tingnan natin?
West Visayas State University. Tapos ang kanilang ang kanilang pahayag, alam mo yung parang generic lang, 'di ba? We are aware of the concern raised online regarding a student's graduation day experience. We deeply value our students' voices and are currently looking into the matter. We deeply value our students' voices and currently looking into the matter daw. We thank everyone for their patience as we review our policies with compassion and fairness in mind. With compassion daw. Pero wala na nasira na yung May mga bagay kasi na dadaan yan na hindi mo na mauulit. Ano ba yung mga bagay na yan? Debut mo, 'di ba? Kasal. Ano pa ba yung mga bagay na hindi mauulit? Pagkapanganak ng unang anak mo, ng panganay mo, dahil first time mo maging parents nun, di ba? Yung makita mo na first time lumakad ng anak mo, mga ganung bagay, hindi na maibabalik yun Katulad yung graduation na yan, di ba? Minsan ka lang naman lalo na kung sa college, yun yung kahuli-hulihan mong seremonya sa school na maa-attendan. Kung meron mang susunod, sa anak mo na. 'Di ba? Iba kasi yung sa ikaw. Ang hindi ko naiintindihan dito, sobrang babaw nito Netong dahilan na to. Unang-una, sapatos, no? Dahil sa sapatos, ako na mismo mag-uutak teleserye na rin ako mismo dito. Kasi hindi naman talaga makatwiran ito, men. Okay lang sana kung rubber shoes yung suot niya. Naiintindihan ko may policy, no? Pero, di ba pag state university, yan? Na alam mo namang hindi ganun ka swerte sa financial na mga nag-aaral diyan, di ba? Correct me if I'm wrong. Or kadalasan ganun. Hindi naman lahat, pero kadalasan. Pero walang kwenta yung dahil do sa strap na yon. Kasi may strap. Actually hindi naman pinapansin ito Yung ganyan Actually kahit mag-rubber shoes pa nga yan Sa totoo lang, pag nandun na sa moment na yon, wala na magagawa dun I don't know, siguro tinuturo yung pagkakaroon ng disiplina. Pero hindi, yung pagkakaroon ng strap sa sapatos, hindi yun Hindi siya, pwede mong i-considera yun hindi siya kahigpit-higpit Kasi unang-una, black shoes ang sinabi, nag-comply naman siya. Kung hindi man naintindihan yun nung estudyante na bawal ang may strap, may sinabi ba kayo na bawal ang may strap? Wala naman Actually, pag nakasalang na doon at hindi naman kalakihan yung yes, 'di ba? Isa ako sa mga stricto pagdating sa policy Pero pag nandun na, pag hindi naman kalakihan yung dahil lang dito sa strap na to, kung hindi naman kalakihan yung naidudulot niyang distraction, kahit palusutin mo yan, wala namang magko-complain dyan Maliban na lang kung siya lang yung kaisa-isahang nakatoga ng puti. Di ba? Ang pangit nga naman nun. Pero yung, di ba, kung anong pa yung part ng katawan na wala namang papansin. Di ba? Sometimes may mga ganyan. Ito i-share ko sa inyo Kasi hindi ko rin naman masisi yung mga marshal na yon. Minsan may mga instructions sa kanila na sila ay parang robot na lang. Yung susunod na lang sa instruction na basta narinig nila bawal may ganyan, bawal na agad. Isa sa mga natutunan ko mga kababayan ko sa pagka dating sa mga ganyang bagay, ang sabi sa akin ng dati kong boss, may mga rules tayo na dapat sundin.
Pero dahil hinire kita, kasi may utak ka dapat mag-iisip ka din. Parang ganito, no? Bibigyan ko kayo ng example. Sa LBC, bawal magpadala ng mga gun replica. Yung baril-barilan, airsoft, ganyan. Ano ang rasyonale bakit bawal sa LBC na magpadala ng ganon? Kasi pwede kasing ano yun pag nasilip do sa x-ray nila na pwede isipin totoong baril kasi yun or pwedeng basta ganon ano. Now, ako ay nagbabuy and sell ako ng laruan. Saan na ba dito? Naranasan ko to nagbenta ako ng isang laruan. Na ipadala ko ito. Hindi naman ito yun, pero for example ito, napadala ko na itong laruan. Nakalimutan yung accessories nito na baril, ito. Isusunod ko ngayon sa LBC. Ipapadala ko to sa LBC. Nung pinadala ko sa LBC, ayaw pumayag dahil bawal daw sa kanilang gun replica. Putang ina naman. Bakit pagbabawalan mo itong ganito kaliit na baril? Anong rason? Yun po ang nakalagay sa pa. O, kita nyo na. Pag ang tauhan mo ay robot at hindi ginagamit ang utak, nakaabot kami hanggang operations manager noon. Hindi ko talaga tinigilan yun. Kasi nakaka-frustrate yun Hindi pa uso yata mga Lala Move dati noon. Or may Lala Move na hindi ko pa alam. 'Di ba? Kaya ang ano namin, ang mode of transit namin sa LBC, yung way namin ng pagpapadala. Tapos, akin na yung memo nyo. Talagang pinilit ko. Ayaw sa akin pakita. Hanggang sa umabot kami nung yung operations manager na ng LBC. Ma'am, anong rasyonale ba? Sabi kong ganun, bakit bawal magpadala? Kasi po, yun nga, yung tungkol sa policy daw sa baril, baka mapagkamalan daw sila na sila ay nagpapadala ng mga baril ng guns. Kasi bawal na bawal daw yon sa customs, etc. Kung ano mga pinagsasabi niya sa akin Dahil pwede daw mag-disguise ang laroang baril as tunay na baril. Something like that, Yung Nerf gun, bawal din yon. Sabi ko, ma'am, ito. Sabi sa akin gano'n ni operations manager. Pwede yan, sir. Ang liit niya. Yan ang sinasabi ko Kasi nakalagay sa nakalagay sa policy nyo, bawal ang gun replica. 'Di ba? Yun ang walang nakalagay na reason doon kung bakit. Kaya yung mga tao nyo, mga robot, kung ano yung i-program nyo, bawal. So ito yung nakikita ko nangyari dito. Na pag hindi nasunod, siguro binigyan ng picture yung pag ganito. Pag ganito ang suot, bawal. 'Di ba? Or dapat ganito lang ang sapatos naiba ng konti. Pinagbawalan na. Minsan may mga ganun At yung katangahan na yon, magkukos yun ng malaking problema. Nagigets nyo na ibig ko sabihin, pati ito, ganito kaliit na baril, pati yung Nerf na mukhang plastic na laruan, bawal din. Anong irereplika nun? Di ba? Well, do sa Nerf gun siguro, yung alam niyo Nerf na baril-barilan, pwede siguro ilagay mo dun yung totoong baril. Sige, pagbibigyan ko na yung Nerf kung bawal. Pero ito, hindi sinusuri niyo yung ipapadala 'di ba? Kung yun ay hollow plastic lang na baril-barilan o hindi. Pero sige na, palulusutin ko na yun. Dahil nga parang baril Pero ito, yung ganito kaliit na baril, babawalan mo. 'Di ba? Doon yung marirealize kung tanga yung yung sumusunod sa direction Parang dito, 'di ba? Tapos ngayon mag-iimbestiga sila. Kaya ako naniniwala ako
mahalaga din talaga na yung mga i-hire mo may common sense, 'di ba? Sasabihin naman ng iba, kasi baka mamaya pag sinitayan kami ang mapahamak. I don't believe na mapapansin pa yan ng mga nandoon. Pag nagpipicturan na, yun, may nakalusot yun, lagot ka sa akin mamaya. I don't think na gano'n. Hindi naman nakakakos ng yan ng abala sa graduation yan Kung sakali nagkamali ng sapatos. Di ba? Ewan ko ba? Pero anong tingin nyo regarding dito, dito sa problema na to? Ito yung mga bagay na na bunga ng ng kakulangan din sa common sense Nasisira yung mga bagay. Tapos magi-issue sila ng ng statement. Parang wala lang yung hindi man lang nila in-identify kung ano yung fix na ginawa or yung kung ano man yung naging problema. Basta sinabi lang nila, we are aware. Di ba? Sabi ganun dito na isa, umattend ba ng rehearsal itong nagrereklamong graduates? Hello, may sample photo kaya? Pero kahit na Di ba? Hindi worthy na paanohin mo yon. Nandoon na Huwag naman tayo maging mahigpit. Katulad nung let's say, kung yan ay iba ang kulay ng toga niya, sige, kulay pula yon. Pero yung sapatos, men, oo, may sinasabi na ganitong sapatos ang suotin nyo, di ba? Ganitong sapatos, pero pag nandoon na kasi, hindi na siya big deal Di ba? At most of the time, hindi naman nakukuhanan ng picture yan Sa State University pa man din kayo, tapos hindi nyo magawang pagbigyan yung gagraduate sa maling sapatos. Actually, hindi naman mali yun May strap lang no? Anti-poor. Actually, hindi naman issue to ng pagiging anti-poor. Feeling ko, hindi naman siya issue ng anti-poor. Masyado lang, stricto. Diba? Hindi naman sinasabi na dapat mamahaling sapatos yung... Pero sa kabilang banda, pwede ring anti-poor kasi papipilitin mong bumili ng bago. Pero hindi naman. Ito, nagsalita na Anak Bayan Panay Island. Anak Bayan. Anak Bayan Panay, WVSU, Western Visayas State University, should promote inclusivity instead of discrimination. Anak Bayan Panay vehemently condemns the discrimination of WVSU admin officials against graduating students of West Visayas State University. Graduation is a once-in-a-lifetime event for every student who survived blah 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 blah. So kinondena na nila. In short, tinamad na akong basahin Pero basahin nyo na lang. Magkaibang kaso ito do sa pagpasa ha. Ako do sa hindi pinasa na estudyante. Kung talagang hindi siya pasado, para sa akin, talagang hindi siya pasado. 'Di ba? Pero iba kasi ito ibang case naman ito. So ngayon, aani na sila ng batikos ngayon. Anyway, ano masasabi niyo diyan mga kababayan ko? Paki-comment na lang sa baba. Magandang hapon po sa inyo lahat. Bye-bye.